Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga kaanak ng 4 na gurong Pinoy na mahanap pa ang mga ito 2 linggo matapos ang malakas na lindol sa Myanmar. Ang ilan sa kanila nagtungo sa Ground Zero para tumulong sa paghahanap. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Teacher Edsel! Lex! Alexis! Araw-araw binibisita ng ilang Pinoy ang gumuhong Sky Villa Condo na ito sa Mandalay, Myanmar sa pag-asang makikita pa nila ang kapwa Pinoy na pinaniniwala ang natabunan ng gumuhong 11-story building. Kabilang sa mga hindi pa nahahanap ang mag-asawang guro na sina Alexis at Edsel Adalid. Kahit magdadalawang linggo na, malakas pa rin ang pananampalataya ni Nanay Hermosilla na buhay ang 2 anak. Yun ang wish namin na makikita silang buhay. Hindi pa kami nawalan ng pag-asa, although I'm preparing myself for any possibilities. Patuloy ring pinaghahanap ang Pinoy teachers na sina Baran Barcelo at Francis Aragon. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi rin makatutulong kung ililipad sa Myanmar ang mga kaanak ng nawawalang Pinoy. Hindi pa rin kasi maayos ang mga kalsada at mahigpit din ang gobyerno sa pagpapapasok ng mga individual sa Ground Zero. It won't be possible to bring them to Mandalay. We might be able to bring them to Yangon where they'll monitor what the embassy is doing. Tumutulong na ang international community sa search, rescue and retrieval operations sa Myanmar. Maging ang Pilipinas, nagpadala na rin ng rescuers. Sa tala ng Myanmar authorities, lagpas 3,000 na ang nasawi dahil sa lindol. Higit 4,000 naman ang sugatan at mahigit 200 pa ang pinaghahanap. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.